Okay, sa lahat ng mga nakasubaybay sa ating programa ngayong gabi, punto por punto, Worldwide Catholic Bible Study. At sa gabing ito, greetings muna tayo. Ating unahin sa ating greetings ang nandito ngayon sa ating kasamahan sa Zoom. Kakapasok lamang po ni Brother Romel Palma. Atin mo na ibigay kay Brother John Ray muna para sa kanyang greetings from South Korea. Brother John Ray, good evening sa iyo. Brother John Ray? Okay. So, Hello? ah, ayun. Nawawala-wala. Si Brother John Ray? Nawawala-wala si Brother John Ray. So, mahina siguro internet ni Brother John Ray ngayon. So, atin na maibigan na lang ngayon kay, ano muna, Romel Palma ng Iloilo. Brother Romel Palma, good evening sa iyo. Alright, ayan, good evening din po dyan sa inyo, Brother Jando Alabado ng Bohol. And good evening din po sa lahat ng mga kapatid at mga kaibigan natin na nakatune in, nakatutok at nakasubaybay sa atin Facebook at YouTube. Shoutout po dito mga kapatid sa ating pong Facebook page, no? Dito po kay Sister Gingging, Sister Yam Montejo, MP Herrero, kay Aida Cabal, Bernardo Ibarzabal, Ronaldo Samuok, Milagros Baredo Magno, Gina Umpad. Dito po kay Alex Dikits, kay Agaton Real Fante, Sister Gingging, kay Rachel Mabali. Sampagita Ganda, Aying Iyeng Junior Gabiana. At salamat po kay Sister Bernardo Ibarzabal for sending 10 stars sa ating Facebook page. Aragon Huban, kay Ray A. Daspera, kay Adria Francisca Pasihulga at sa ating pong YouTube channel Katotohanan natin pag-usapan dito kay Montejo, Mausi Pajardo, M.A. Malyari, Maribeth Gonzalez, kay Bernardo Ibarzabal, kay Ninita Olieta, Susan Kubakob, Teddy Pineda, Jerwin, Levi Macmac, Rosel Galliano Channel, Dashil Gregorio, Mary Manato, kay Sister MG Tumang, kay Nena7, shout out bro, watching from Lady. At sa lahat po ngayon ng mga nakatune in, nakatutok at nakasubaybay sa punto por punto, pinagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa inyong lahat mga kapatid. At sana ay kapulutan po natin ng aral ang gabing ito at sana po ay ibahagi din natin ang ating mga malalaman sa punto por punto. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romel Palma. Pati balikan, Brother John Ray. Ayun ka na ba dyan? Yes, Berjando. Dito na lang ako mag-rating sa aking laptop. Sira yata yung headset ko. So, bilhin na lang ako ulit bukas. So, isang pinagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Lalong-lalo na sa aking mga mahal na kaabag. No, tagal-tagal na rin tayong hindi maka-shoutout sa inyo. So, next week, shout tayo ulit. So, yun lang. God bless all. And more power, punto por punto. Ang tawag dyan, Brother John Ray, get well soon. No? Yes, Um, amen. yung sa Divine, guba, guba. Guba daw, guba. Okay. Ayun na, guba man eh. Yung popcorn to gawas, guba, yung bayan-bayan, guba. Naguba, yan to car. Okay, ating ibigay naman ngayon para sa greetings naman ni um, Brother Angel Santos ng Japan para sa kanyang greetings and then gospel reflection. Brother Angel, good evening. Amen. Praise the Lord. Isang pinagpalang umaga, hapong gabi, saan man sulok kayo ng mundo na nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos. Nagkasama-sama na naman po tayong muli para sa isang namang gabi ng banal na pag-aaral ng salita ng Diyos. Para po ito sa ating kaligtasan na po. Muli, paalala ng ating Panginoon sa Kristo, no? Sa huling araw, salita ko ang hahatol sa inyo. So, paalala po, ang salita niya, hindi salita ni Propeta Muhammad o Propeta o si Buddha o kung kanino mang turo. Pag namatay ang tao, lahat ng tao po, kapag namatay, particular judgment
hukuman tayo sa kanyang salita. No? So actually, isa sa kanyang mga salita, no, yung kung ang mata nyo, no, nagsanhi ng kasalanan, dukitin ninyo. Hindi po literal 'yan, no, umiwas. Ang kamay ninyo, no. So dito po sa ebanghelyo ganun na ganun, no. So kung ang kamay ninyo, no, nagiging sanhi ng kasalanan, dukutin niyo, no. Maganda bang pumasok sa langit na walang kamay o walang mata, no, kaysa doon sa may kumpleto ka nga pero may impyerno ka naman, no? So paalala lang po sa atin 'yan kung ano man lahat ng ginagawa nang nananakit ka, no, lalo na yung bibig, no, o yung kamay sa pananakit, kung ano man ang ginagawang masama yan, iwasan na dahil utos po ni Jesus yan, no. Baka mananagot po tayo, no. So kumbaga may paglalagyan tayo pagdating ng paghukom pag humarap na po tayo sa kanya. Paalala lang po lagi yan, gabi-gabi, no? Doon tayo husgahan sa salita ni Jesus at sana sa mga napapakinggan natin, sumunod na po tayo bago mahuli ang lahat. Ngayon dumako na po tayo sa Ebanghelyo, no? Ito po ay kadugtong kahapon, no? Ito po ay ayon kay San Marcos pa rin, chapter 3 verse 1 to 6. Sa mga hindi po nakapagsimba, no, makinig, pag nilayan po natin, makinig ang may pandinig. Muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan ni si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung paggagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Sabi niya, "Halika rito sa unahan." Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, "Alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Ayan, konting pagninilay lamang po, no, ng ating ebanghelyo ngayong araw ng Miyerkules, no. Umpisan po natin ang ating pagninilay, no. 2 days ago lang po, no. So alam niyo po ba ang pasintabi po sa mga no, pro Trump, no, sa bagong presidente ng US ngayon ay si Donald Trump, no. At siya po may sinumpaan at actually may mga bago siyang batas, no. Actually may mga controversial sa mga batas niya at ini-screenshot ko yung mga batas niya na medyo nakakagimbal sa mga tao sa iba, no. Batas ng US ngayon, no, batas ni Trump. Kakaiba yung batas niya, kumbaga radical ngayon. Talagang isa sa mga dito sabi niya, attempted to end birthright citizenship for certain children of non-citizens. So tatanggalin yung mga karapatan ng citizenship ng mga pinanganak doon, no? Isa lang 'yun, no? Tapos ang dito, ang dami niya na medyo nakakaano, no? Sabi rito sa isa niya, recognize only 2 sexes, male and female. So kumbaga against siya sa LGBTQ talaga for federal documents and policies, no? So yung mga nagpalit na, yung mga transgender, naku, delikado.
Yung mga transgender daw, bawal daw. Tatanggalin na niya yung Biden's policy na ina-allow yung transgender na sa mga mag-serve sa military o kung saan man. At napakarami pang nakakaano, no? Medyo sa mga LGBTQ, mga, kumbaga yung civil rights kasi, no? So, bakit nga ba ganun President elect Donald Trump? Ano nga ba ang religion ni Donald Trump, no? Okay. Sa mga hindi nakakaalam, hindi po siya Katoliko kasi, no? Siya po ay Presbyterian, no? So, um sila po ay mga Bible alone. Sila ay protestante. Yun ang nagiging problema ngayon. So, ang interpretation niya sa Biblia, no? Ang interpretation niya sa Biblia, ganun na rin. So, letra por letra siya. So, ang sigurado ko dito, no? Ang sigurado po natin ang dito na nagbabasa siya lagi daw ng Bible yan eh, araw-araw church service bilang protestante. So, nababasa niya sa Bible sigurado yung nakikiapid sa kapwa lalaki at kapwa babae. So ngayon, nagiging against na siya ngayon. At kahit yung mga civil rights ngayon, ito yung nangyayari. Ang mga human rights ngayon ng mga bakla tomboy sa US, medyo pati yun natatamaan. Ano ibig sabihin natin dito? No? Ibig sabihin dito, yung interpretation niya sa Bible ngayon, nagiging radical na at literal, medyo nawawala na sa proper context. Okay, so ang nangyayari ngayon, magpapasya siya ng bila, ayoko sa bakla, ayoko sa tomboy, which is ang sabi ng Biblia, yung nakikiapid sa lalaki at nakikiapid sa kapwa babae. Hindi niya sinabing literal ang Biblia na bakla ka, hindi ka maliligtas. Bawal ang bakla, bawal tomboy. Hindi po. Kaya nga may mga bakla tayo, no, na mga kaparian din na hindi na gumagawa ng ganun. As long as hindi ka na, kaya ang tutong simbahan, as long as hindi ka nakikiapid sa kapwa lalaki, kaya tingnan mo yung mga bakla ngayon na nakarinig na ng salita ng Diyos. Dito si Brother Roland, no, tingnan mo, no, may mga bakla tayo na nakikiapid sa kapwa lalaki. Ngayon hindi na. Pero siyempre yung pagiging bakla nandun pa rin. But hindi pwedeng iano natin na iliteral kagad na kapag sinabing nakikiapid kapwa lalaki kapwa babae, lahat na yun. Lahat ng pagbakla ka, yun na yun. Hindi po ganun ang interpretation ng Biblia, no? Ang simbahan ang mag-i-interpret doon. Ang bawal nakikiapid, kaya may mga bakla tayo na makaparian na rin ngayon, no? Para makaiwas sa mga ganun. So yung interpretation ng Biblia ngayon, bakit ko po siya inumpisahan sa ganito? Dito sa ating ebanghelyo, ganun na ganun kasi interpretation nila. Kahapon pansinin niyo interpretation nila. Bawal nga mangitil ng uhay o kumain, no? Basta may gagawin ka sa araw ng pamamahinga, bawal. Maling interpretation na naman 'yon. Kaya nga sinabi ni Jesus, 'di ba? Pinaliwanagan ang mga Pariseo. Ngayon sa ganing sitwasyon naman, ganito naman yung pagpapagaling naman ng may kasakitan. Ang ating Panginoon Kristo bilang wala silang idea na ang kausap nila kasi masyadong radical din itong mga Pariseo, mga Hudyo during that time na yung batas ni Moises ganun ay pagpamamahinga mamahinga ka, no? In other words, walang exemption, no? So pansinin natin ang ebanghelyo, pati yung pagpapagaling ng mga may sakit bawal. Kaya tinanong niya rito sabi niya rito, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Hindi sila ngayon makasagot. Bakit? Interpretation nila sa Biblia, nung sinabi ng Diyos kay Moses, huwag kayong magtrabaho sa ganitong araw, sa ikapitong araw. Ang sa kanila, radical din yun. In other words, literal, lahat. Mali. Kaya nga sabi ni Jesus, no? Ang batas, hindi yan ang batas. Sabi ni, kasi bakit? Si Jesus yung nagsabi nun. Kasama siya nagsabi nun kay Moises. Pinapaliwanag niya yun in proper interpretation ng makasulatan noon. Hindi doon. Kumbaga, kapag araw ng pamamahinga, pinaliwanagan sila, ang umiiral doon yung pag-ibig.
Kapag ang pag-ibig ay nandun at kailangan mo magpagaling, magpagaling ka. So sa kanila, ganun din. Kahit pagpapagaling, bawal. Kahit gumawa ng kabutihan, bawal. See, that's a misinterpretations of their law during that time. So ang ating Panginoon sa Kristo ngayon, pinapaliwanagan sila. Hindi ganun ang batas. Kaya ang pagtanong niya rito, alin ba ano ba ang ayon sa kautusan? So binigyan niya ngayon ng matinding tanong ang mga to. Kaya totoo kung wala ka sa proper church talaga, no? Yung talaga magisteryo na magtuturo sa iyo, maliligaw ka. 'Di ba ngayon ganun din, no? Ay bawal 'yan, bawal gumawa ng rebulto, 'di ba? Ay bawal yung procession 'yan. Bawal magrosaryo, bawal ang ganito, bawal ang ganun. Bakit? Misinterpretations of the Bible. Ang Pariseo, mga eskriba, ganun na ganun ang nangyayari sa kanila. Kaya si Jesus pinapaliwanagan sila. Tandaan natin, pinapaliwanag dito ng araw ng pamamahinga, ang pag-ibig sa kapwa ay walang araw yan. Gumawa ka ng mabuti kahit anong araw. Yun ang binabanggit ng ating Panginoon Kristo. Pinapaliwanagan sila. Yung sinasabi nilang 7th day, kailangan magpahinga ka. Yes, sa trabaho yun. No? So hindi nila naintindihan, pati yung paggawa ng kabutihan, binawal na nila. So nagiging radical ngayon, letra por letra. Nami-misinterpret nila yung batas ni Moises. Dahil sinabing magpahinga ka, pati yung paggawa ng kabutihan, pinapahinga. So mali. Di po ba nakita niyo yung pagkakaiba? That's the big difference. Paalala po sa atin, no? Kaya napakalaki ng tulong, no, nitong punto por punto ngayon. Dito na natututo tayo yung proper interpretation, ang turo ang simbahan, ang mga santo papa natin, ang makaparehan, sila mag-interpret ng Biblia. Kaya nahihirapan ng maraming tao hanggang ngayon, maraming sekta. Ganun din, mga Pariseo, tingnan mo. Dahil sa misinterpret nila, akala nila, pati yung paggawa ng mabuti, pagpapagaling sa may karamdaman, masama sa araw ng pamamahinga. Ano ibig sabihin nun? Misinterpretation. Ganon din si Donald Trump ngayon dahil nagbabasa ng Biblia. Galit na galit siya sa mga bakla. Pati yung mga rights nila, matatapakan na. Hindi ganon yun. Ang bawal ng Biblia, yung nakikiapid sa kapwa lalaki at kapwa babae lang. Pero kapag bakla ka o tomboy ka, hindi mo na ginagawa yun, wala kang kasalanan doon. Kahit bakla ka o tomboy ka. No? So, dito po, pag nilaliman mo, yun ang ibig sabihin ni Jesus dito. Maling-mali kayo, sabi nga niya sa mga Pariseo, hindi yan ang batas. Ang pag-ibig, paggawa ng mabuti, tandaan po natin, pinapaalala sa atin ng Diyos. Walang oras yun, walang pinipiling oras. Pwede kang gumawa ng mabuti. Yun nga lang yung trabaho talaga. Bakit? Kabutihan pa rin yun. Bakit sinabi ni God na 6 na araw wag kang magtrabaho ka sa 7 araw? Hindi. Bakit? Kasi ma-overwork nga naman yung tao. Sa trabaho yun. Kaya kailangan magpahinga ng 7 days. Pero pagdating sa pagpapagaling, pagdating sa pag-ibig sa kapwa, hindi bawal yun. Yun ang ibig sabihin ni Jesus. No, nami-misinterpret nila, literal, radical. Nagpapaalala po sa atin, no, ng ating ebanghelyo. Nandito po ang simbahan. Para hindi tayo magligaw, focus lang po tayo, wag tayong makinig sa ibang sekta. Talagang magkakaproblema po tayo. Sabi ni Father Rich Manilo, kapag nagkamali ka ng interpretation sa Biblia, impyerno ka. Kaya tingnan mo, ang mga Hudyo hanggang ngayon ganun. Kahit may mamamatay na isasave nila, hindi nila isasave pag-araw ng pamamahinga. Mali. Ang mga Israelita hanggang ngayon, may nangyaring ganun. Bawal nga magsindi ng ilaw. See? Misinterpretations of the law of Moses during that time. Ngayon, sana po, paalala po sa atin lahat. Patuloy po tayo mag-aral sa punto por punto. Nandito po yung guidance of the Holy Spirit, guidance of the church, yung proper teachings of the church, not the Bible. The church will explain. Sana po, no, paalala muli, wag na tayong umasa at makinig sa ibang sekta.
Ang punto por punto ay pagpapala ng Diyos. Dito lamang po tayo mag-focus at mag-aral gabi-gabi. Amen. Yun lang po, naway gabayan tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. And God sa ating magtatapos ngayon, Brother Romel A. Palma. God bless sa iyo, Brother Romel. Bro Jando. Okay, so ating ginangayon ito sa Zoom natin kung sino pa bang dumating na ating kasamahan. Tinanggol ka. Wala si Brother Romer, wala si Brother Wendell. Okay, at ibigay ngayon kay Brother Romel Palma para sa kanyang topic ngayong gabi. Brother Romel Palma, go ahead. Alright, maraming salamat Brother Jando Alabado. At ito po ngayon ang topic natin sa gabing ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagkakatipon sa pagkakataong ito upang maghanap ng katotohanan sa liwanag ng iyong salita. At nubayan mo po kami sa aming pag-uusap at bigyan mo kami ng kaunawaan upang mas maunawaan ang iyong mga aral at ipagkaloob mo sa amin ang biyaya ng iyong Espiritu Santo upang maunawaan namin ang katotohanan ng aming pananampalataya at may bahagi ito sa aming kapwa. Tulungan mo po kami na makahanap ng katotohanan sa gitna ng kasinungalingan at bigyan mo po kami ng lakas upang maipagtanggol ang aming pananampalataya. Ito ay dalangin namin sa iyo, Ama, sa pamamagitan ng iyong kaisa-isang anak na aming Panginoong Hesus sa pag-iisa sa banal na Espiritu, kasama rin sa panalangin naming Inang Birhen, Senyor San Jose, lahat ng mga anghel at mga santo sa langit. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, pinagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. At nandito lang po tayo para po sa panibago namang sasagutin natin. No? Paalala po mga kapatid, mga kaibigan, ang gagawin natin po ay isa pong reaction video po sa videong nakikita po natin sa social media, in which this is also connected or in line po mga kapatid sa beliefs din ng ating simbahan. Kung paano po tinitwist at sinisiraan ng ibang sekta ng pananampalataya. Kasi nakaraan, itong tatalakayin po natin, no? Naalala niyo po, tinalakay ko po ang patungkol sa sinabi niya na 10 utos daw na binago ng Katoliko. Sabi niya yon. Then we explained na hindi po binago ng Iglesia Katolika ang 10 Commandments. Bagkus sila po ang minali nila ang 10 Commandments. Ngayon naman po mga kapatid at mga kaibigan, ay meron naman po siya ditong banat po sa sinasabi niya daw na 7 symbol o 7 simbolo daw ng demonyo, witchcraft at paganismo. Paalala po mga kapatid, ito pong taong ito ay naniniwala na sila ay biblical. No? Yung turo at aral ay nag-o-object siya kapag hindi daw itinuturo sa Biblia. Pero mga kapatid, pansinin po natin dito, so dapat meron tayong open na pagpananaw po dito mga kapatid upang hindi po tayo maligaw habang tayo po ay nakikinig, no, sa mga katulad po nitong mga video na makikita po natin sa social media, particularly sa Facebook po. Kasi sa Facebook po natin ito nakuha. Ito po, pakinggan po natin itong kaibigan natin. 7 simbolo ng demonyo, witchcraft at paganismo na hanggang ngayon ay nandyan pa sa mga iba't ibang simbahan na nagpakilalang mga Kristiyano. Una, ang lumilipad na demonyong bakla na Santa Claus. Pangalawa, mga Ayan, so nakita niyo po mga kapatid, pasimpleng salita lang, pero banat na yun. No? Sabi niya, ang demonyong bakla na si Santa Claus. Alam niyo po, ang magsasabi ng ganyang salita, yan po ang walang kamuwang-muwang pagdating po sa pag-aaral. Yan po yung mga kulang, ang kanila pong kakayahan upang maunawaan ang katotohanan. Hindi po nila inaaral saan nga ba nanggaling yung history, bakit mayroong
merong ganito po, merong Santa Claus every December. Ayan. I'm not saying mga kapatid na yung myths o yung ginawa lamang o yung influence na po ng German influence na po na ginawang matabang big na mabigote na naka-red, yun ang konsepto ng Santa Claus. Well, actually, meron itong traditional na connection po, no? Kasi kung titingnan natin at aaralin talaga natin, kung nagre-research tayo ng tama, ng totoo, ganito po mga kapatid, unahin po natin sa kay Santa Claus, sabi niya kasi, no? Una kay Santa Claus. Sino nga ba si Santa Claus? Saan nga ba galing ang konsepto, no? Bago po ginawa na matabang mabigote na naka-red si Santa Claus. Santa Claus o Santa Claus, also known as Saint Nicholas. He is a legendary figure, o kumbaga, siya pala ay legendary figure, Christian figure po si Saint Nicholas. Ayan, no? And said to bring gifts to children on Christmas Eve. He is often depicted as a jolly, bearded man wearing a red suit and hat. Santa Claus is popular figure in Christmas tradition around the world. Ito yung description sa kanya mga kapatid. Ang root niyan, siya po ay Saint Nicholas. No? Nakilala po siya, no? The legend of Santa Claus is based on the real historical figure, nakabase sa totoong buhay, no? Ibig sabihin, nakabase siya sa tamang konsepto po, no? Hindi po sa sinasabi niya na ano daw, no, na baklang mataba na yung sinasabi niya Santa Claus. Ano? Saint Nicholas, no, ay a 4th century Greek bishop. Isa po siyang obispo. Tandaan po natin mga kapatid, ang namumuno po sa iglesia o sa simbahan natatag ng Panginoong Jesucristo, kung mabasahin natin yung Gawa ng mga Apostoles 20:28, obispo. At ito po ay obispo, no? Si Saint Nicholas, known for his generosity and kindness to the poor. Siya ay nakilala dahil po sa kanyang pagiging mabuti ang puso, pagiging mapagbigay niya, no, sa mga mahihirap. Over time, the stories about Saint Nicholas evolved, yun lang. Na-impluwensya lang ng ibang story, no, into the modern day Santa Claus legend, yung mataba. Pero sana bago nagbunga nga, no, inalam muna yung root, saan nga ba nanggaling ang root niyan, no? Sino nga ba si Saint Nicholas? Okay? Second, pakinggan natin sa mga kapatid sa second niya. Ibigan, simbolo ng witchcraft. Christmas tree. Ayan. Pangalawa daw na simbolo ng Christmas, pangalawa daw na ano, yung sinasabi ng Devil Santa Claus, yan. Pangalawa daw na witchcraft na unbiblical para sa kanya ay yung Christmas tree. Ang Christmas tree ay isa pong simbolo ng witchcraft. Ayan, pakinggan nyo mga mabuti mga kapatid, ang Christmas tree daw ay isang simbolo ng witchcraft. Wala tayong mababasa sa Biblia na ang Christmas tree ay isang simbolo ng Kristyanismo. Ayan, sabi niya po, ang Christmas tree ay isang simbolo ng witchcraft. Tapos sabi niya, wala tayong mababasa sa Biblia na ang Christmas tree ay simbolo ng Christmas. Tatanungin kita ngayon, kung nakikinig ka man, nanonood ka man, kaibigan, saan mo nabasa sa Biblia na ang Christmas tree, ayan na, sabi mo kasi pinhanapan mo hindi mo mabasa sa Biblia na ang Christmas tree ay simbolo ng Christmas. Ngayon, sige, hanapan kita. Saan mo naman mababasa sa Biblia yung sinabi mo? Eto, pakinggan natin mga kapatid, sabi niya. Ng Kristyanismo, isa itong simbolo ng witchcraft. Yan, saan mo mababasa sa Biblia na ang Christmas tree ay simbolo ng witchcraft? Okay? At sabi niya, Devil Santa Claus. Devil pa daw, yung Santa Claus. Yan. Saan mo mabasa sa Biblia na ang Christmas tree ay simbolo
ng witchcraft. Kasi sabi mo walang mababasa sa Biblia na ang Christmas tree ay simbolo ng Christmas. Ngayon, ibabalik ko sa iyo yung tanong, meron ka bang mababasa? At kung meron man, saan yan? Anong talata? Anong chapter at verse? Anong book na sinasabi na ang Christmas tree ay simbolo ng witchcraft? May pakita ka bang ganon? Yan. Hindi nga. Noong unang panahon na dinadasalan, dinidevosyonan, at inoofera ng iba't ibang klaseng regalo. Ayan. So yung Christmas tree daw mga kapatid, dinadasalan, ino-offeran, at binibigyan ng iba't ibang klaseng regalo. Siguro wala itong natanggap na regalo tuwing Pasko. Ayan. O baka tumatanggap lang. Nagpapakihipokrito. See? Ayan o. Grabe yung kanyang accusation sa Christmas tree. Dinadasalan, sinasamba. Kung ginagawa mo yan, kaibigan, ikaw lang ang gumagawa niyan. Never been taught, no? Sa simbahan. Kasi, kung i-trace mo po yung origin po ng paggamit ng Christmas tree, nasa church tradition din po natin yan, mga kapatid, no? May simbolismo. Katulad po, mga kapatid, yung sa Christmas tree, yung star. O sino ba yung simbolismo ng star? Diba? Yun yung star o bituin na sinundan ng tatlong ng three wise men, the three kings. Yun yung sinundan nila, no? At saka kung titingnan natin sa Biblia, biblical 'yan eh. Yung simbolismo ng Christmas tree. Star si Jesus. And then sinasabi din sa John chapter 15 na dapat we should connect ourselves to the vine, no? Dapat tayong mga branches, tayong mga sanga ay konektado palagi sa puno. O di ba? Tree. Sa Christmas, sa tree niyan. So ang puno 'yan, sinisimbolo din ng ating Panginoong Jesucristo na dapat konektado tayo. Ang problema lang kasi, no? Pinapaganize, no? Pinapaganize yung celebration nito. At ito ang kanya mismong ginagawa na propaganda, mga kapatid, dyan sa social media, na sabihin kapag may Christmas tree ka, no, yan ay ano daw, no, simbolo ng witchcraft. Pero wala siyang mababasa sa Bible niyan. Even every single verse in the Bible na sasabi ng Christmas tree ay simbolo ng witchcraft, wala po. From Genesis to Revelation, wala kang mababasang ganyan, kapatid. Kung meron man, ipakita mo. Ayan, no? Pakita mo na yung Christmas tree ay simbolismo ng witchcraft. Meron bang ganun? Wala. Saan galing yun? Sa bunganga niya lang mismo. Walang katotohanan po yan, mga kapatid at mga kaibigan. Pangatlo, mga kaibigan, Halloween. Ang Halloween po ay isang demonic na ritual. Ayan. So, yung pangalawa ay Christmas tree. Yung pangatlo ay Halloween. Kaya nga, kailangan mag-research. Ano? Ito po, mga kapatid, itong patungkol po sa Christmas tree. Yung Christmas tree, ayan, the tradition of the Christmas tree often called Christian tree. Ayan, actually comes from pre-Christian tradition. Ayan, so hindi po siya, hindi po siya masama. Hindi po siya simbolismo ng witchcraft, mga kapatid at mga kaibigan. Katulad po ng kanyang kiniklaim o sinasabi dito. Maling konsepto po yan. Maling akala po yan. And then, ang kanyang karugtong po, yung Halloween. Ito Kasi, yung Halloween na kanya mismong pinoportray, itong Halloween na ito, hindi naman talaga turo ng simbahan ito. Kaya lang, yung Halloween na ito, merong inugatan din sa turo ng simbahan. In which, ito po ay demonize, no, ng mga demonyo talaga, no, na pamumuhay. Pero merong ugat ito na kung saan dapat, kung gagawa siya ng content po, mga kapatid, na katulad nito, like he will explain about the Halloween, sana kompleto, no? Hindi po kulang, hindi po bias yung pagkaka-deliver. Kasi ganito yung kanyang pagkaka-deliver, mga kapatid, Na hanggang ngayon, ipinagpatuloy pa rin sa mga taong nagpakilalang Kristiyano. Yan, pinagpapatuloy daw ng mga ikatatlo yan yung Halloween na papakilalang Kristiyano. Pero dapat, huwag puputulin, no, ang pagpapaliwanag nito. Dapat talaga buong-buo yung pagpapaliwanag. Saan nga ba nag-ugat itong Halloween? Bakit nga ba mayroong Halloween celebration?
Now, ang Halloween celebration po mga kapatid is a Christian rooted na ito'y tinatawag po na All Hallows Eve. The name Halloween itself comes from All Hallows Eve, the evening before All Saints Day. Yan. It was been celebrated mga kapatid, October 31st, kasi yung atin pong celebration ng All Saints Day, araw ng mga santo, ay November 1. So, October 31st, sineselebrate yung Halloween or All Hallows Eve. Ayan, a Christian holiday honoring all saints. So, dapat ginagawa natin po ay talagang binibigay po natin yung tamang konteksto, yung tamang definition, hindi po yung bias, no? Hindi po ganyan sana yung pagkakadeliver sa social media. Kasi ang lalabas niyan, minamasama natin yung Halloween celebration. Well, kami po ay tutol din po sa horror celebration ng Halloween. Hindi po kasi practice ng Catholic, Christian, yung horror practice ng Halloween. No? Ginagawa, na-demonize kasi yung yung dapat ay para sa mga banal. Pero bakit pinapasuot po ng mga nakakatakot na mga costumes ang mga anak, no? In which dapat baliin na yan, no? Sugpuin na po yan. Kasi hindi po celebration ng simbahan na magdamit ka na damit ng demonyo. Kundi dapat damit ng mga santo at mga santa. All Hallows Eve, no? Halloween, para sa mga banal yung celebration. Halo nga, di ba, sa Our Father, hallowed be thy name. Pakabanalin ang iyong pangalan. Halo, pagbababanal po yun. Or celebration sa mga banal. All Saints Day nga, no? Preparation for the All Saints Day. Halloween. This connection to the Christian and undeniable as the holiday as was originally a Christian observance. So, ito ay talagang ginagawa ng mga early Christians. Ayan, yung Halloween celebration. Kaya wag po dapat na maging bias yung context sa pagkakadeliver sa social media. Ayan, kasi pag bias po, nako, luging-lugi yung katotohanan diyan. Sabi ng Panginoong Hesus sa John 8:32, yung katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Paano tayo papalayain ng katotohanan kung yung kasinungalingan, yung mismong atin pong pinapalaganap sa social media, mali po yun, kapatid. Next. Pang-apat niya. Mga kaibigan, Valentine's Day. Ang Valentine's po ay nagpo-promote ng kalaswaan, nagpo-promote ng lust of the flesh noong unang panahon mga kaibigan, mga kapatid. Panglima. Ayan. So, pang-apat niya daw yung Valentine's Day dahil nagpo-promote daw ng lust of flesh, kalaswaan. Ito talaga ang pwedeng ibunganga po mga kapatid ng isang taong hindi nagre-research ng tama. Gaano ba kahirap mag-research? Meron kang sasakyan, pero hindi ka makapag-research? No? Meron kang cellphone na ginagamit mo para mag-video, hindi mo magamit to research? Grabe na katamaran yan, mga kapatid, ha? So, ano ba yung inugatan ng Valentine's Day? Sana yun yung yun po yung tingnan natin, yung origin na yan, no? The holiday's name is directly linked. Ayan, no? Yung holiday na Valentine's Day pala mga kapatid ay directly linked. Kanino po? To Saint Valentine. Sino po si Saint Valentine mga kapatid at mga kaibigan? So malapit na po yung Valentine's Day. So make sure po mga kapatid na hindi po maging mali ang practices po natin sa Valentine's Day. Saint Valentine is a Christian martyr who is believed to have been executed on February 14th. Kaya nga, yung celebration ng Valentine's Day ay February 14. This is to commemorate, no, sa pagiging martir ni San Valentino. Ayan, ha? However, the details of his life are unclear and several different legends surround his history. One popular tale describes Valentine as priest
who secretly performed wedding for Christian soldiers during a time when the Roman Emperor Claudius II had banned marriage for young men. So, promoter pala ito, mga kapatid, si Saint Valentin ng Sacrament of Matrimony. Sacrament of Matrimony during the time of Emperor Claudius II, who was the Roman Emperor during the time of Saint Valentin. Ayan, no? Nag-promote po siya ng sakramento na dapat ikasal talaga, no? Magpakasal dapat. Hindi na mamuhay po sa lustfulness. Ito yung sinasabi niya. Nagpo-promote daw, no? Sabi niya po, mga kapatid, nagpo-promote daw ng lust of flesh. Pero mali po yung konsepto niya. Rather, ito po ay ginigiba po ang lust of flesh. Ayan, ginigiba po sa celebration ito. Dahil inaalala po natin yung celebration ni Saint Valentin na kung saan siya po ay isang martir na nagpo-promote po ng sacrament of matrimony. Ayan, no? Na siya po ay against, no, sa ginagawa pong kalaswaan sa kapanahunan po ni Emperor Claudius II, no? Isa pong Roman Emperor during the time na nabubuhay po si San Valentin. Next, number 5. Mga kaibigan, Easter eggs and Ito po mga kapatid, Easter eggs daw. Pero ang nilagay niya po dyan, mga kapatid, ay Easter Sunday. So, sabi niya, paganismo daw itong Easter Sunday. Ayan, so sana bago talaga nagbubunga nga sa social media, nagre-research muna. Pakinggan natin siya. Easter Sunday, wala po tayong mababasa sa Biblia na tinatawag na Easter eggs at wala din tayong mababasa sa aral ng mga apostol na ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay tinatawag na Easter Sunday. Ayan, so malaki talaga yung problema niya dahil wala daw mababasa sa Biblia na sabi niya na ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay tinawag daw na Easter Sunday. Ayan. So kasi wala siyang nakikitang word na Easter Sunday na ginamit ng mga apostoles. Sabi nga ng mga biblical scholars po, mga kapatid, ang ganyang klaseng konsepto ng paniniwala, tinatawag po nila yan na word idea or word concept fallacy, no? Kasi pag hindi nakikita yung word ay hindi na po siya maniniwala. So maling-mali po 'yon. Oh, ito pa, may dagdag siya dito. Ang salitang Easter ay galing po sa Diyos-Diyosan. Take note po, mga kapatid, may yellow dyan na Easter Sunday. Pero tingnan niyo po, mga kapatid, ang kanya pong bibigyan ng definition, hindi po yung Easter Sunday per se. Ayan, kasi inedit niya lang po yan, no? Kinuha niya daw sa Vine's Complete Expository Dictionary of the Old Testament and Old and New Testament words in its entry Easter states. Pero walang page. Tingnan niyo, mga kapatid, putol yan. Ito yung babasahin niya lang. Na Astaroth o Astarte noong unang panahon. Ayan, so sabi niya, ang term daw o terminong Esther is not a Christian origin. Pero hindi po yung Easter Sunday per se kasi Easter Sunday yung kanyang tinututulan, pero ang kanya pong dinefine yung Esther na word, single word. It is another form of Astarte, one of the title of the Chaldean goddess, the Queen of Heaven. Pero itong pinutol niya, the festival of Passover held by Christian, ayan, putol. Saan yung dugtong niyan? Ito, tingnan niyo mga kapatid, mawawala yung Easter Sunday yellow diyan kasi yan po ay tinampered niya lang diyan. Hindi po yan yung definition ng Easter Sunday per se. Ayan, Pang-ani mga Ayan, kita niyo, mga kapatid, nawala. Dahil ito po, mga kapatid, pakinggan natin mabuti ang patungkol po sa Easter Sunday. Easter Sunday is significant Christian holiday celebrated annually to commemorate the resurrection of Jesus from the dead. It's considered the most important holiday in Christendom, second
only to Christmas. See? Yung pinaka first, no, pinaka high na celebration natin, no, sa atin pong simbahan, yung Christmas. Second dyan, yung Easter Sunday. Oh. Pero ayon po sa kanya mga kapatid, oh, mali daw yun. Pero yung i-define niya, yung Easter lang. Ayan, malinaw na malinaw po mga kapatid, oh. No? Yung Easter Sunday pala, ay celebration ito ng mga early Christian. Ito, sa Acts chapter 12 verse 4, her Peter is arrested and her is mentioned that after Esther, he would be brought forth to the people. So we know that is a day that was celebrated as Easter. The day and the date that we celebrate Esther was determined in the 7th century. Esther is celebrated on the Sunday following the 4th Sunday of the calendar moon. This come on the after and vernal equinox fixed for March 21. So yun po yung malinaw po mga kapatid na yung Easter Sunday, malinaw po yan na celebration ng mga Kristiyano. Kaya mag-isip-isip na po tayo mga kapatid at mga kaibigan, saan po ba tayo dapat maniwala? Sa celebration ng Kristiyano o sa sinasabi ng kaibigan nating ito? Kaibigan, dalangin o dasal para sa mga kaluluwa na matagal nang namatay. Ito po mga kapatid, prayer for the dead daw. Ito naman. Ito yung pinaka gusto kong bigyan ng highlight dito, no? Sa prayer of the dead. Sige po. Isa po itong witchcraft at Yan. Yung prayer for the dead o prayer to the dead. To the dead yung ginamit niya kasi, no? Ay isa daw witchcraft na naman. Witchcraft na naman ulit. Yung panalangin sa mga patay. Saan mo mabasa sa Biblia na witchcraft ang panalangin sa patay? Ano? paganismo sapagkat walang kahit isang bersikulo sa Biblia na nag-utos ang ating Panginoong Hesukristo na magdasal o magdebosyon sa mga kaluluwa na matagal ng patay. Hindi ito aral ng Diyos, ito po ay aral ng paganismo. Ayan, hindi daw ito aral ng Diyos, ito daw ay aral ng paganismo mga kapatid. Pero, isang bagay po na sigurado ako dito, hindi po niya ito naaral ng mabuti. Bakit po? Ito kasi kung tingnan po natin yung ating pong mga internet at mag-research po tayo, ayan, general guidance about the prayer to the dead. The Bible encourages prayer for those in authority, including rulers and leaders. For example, sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 2, yung nakasulat dyan, I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people, for kings and for those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all good godliness and dignity. Specific example po dyan mga kapatid, the Bible also provides examples of people praying to leaders. For instance, like Nehemiah prayed for God's favor in King Artaxerxes, allowing him to rebuild Jerusalem's wall. Ganito po yan mga kapatid. Mga siguro 7 years ago, may kaibigan akong nag-message sa akin. Dati siyang Katoliko na ngayon ay nalipat sa Baptist. Ayan. Dahil na-curious siya regarding po sa paniniwala sa panalangin sa mga yumao na. Itong sinasabi po dito sa reference natin na binabasa patungkol po sa Nehemia, ito rin ang ginamit ko po, no? Kasi hindi po sila naniniwala sa Deuterocanonical books na mababasa po natin sa 2 Maccabees chapter 12 verse 42 to 43. Hindi po sila naniniwala diyan. Kaya ang ginawa ko po ay
binasa po natin yung Nehemias. Ayan o, Nehemias. Ano po yung statement dito, no, sa Nehemias? Okay. Medyo mahaba-haba, pero tingnan natin yung konteksto po dito mga kapatid sa Biblia. Ayan. Para mas maunawaan po natin ng husto ang atin pong gustong malaman sa pagkakataong ito. Ayon po dito sa 2, simulan natin sa pagbabasa sa 1. Isang araw ng unang buwan, 20 taon ng paghahari ni Artaxerxes, binigyan ko siya ng kanyang inuming alak. Noon lamang niya ako nakitang malungkot. Tinanong niya ako, bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo'y wala ka namang sakit. Natakot ako sa kanya, sinabi ko sa hari, naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan, ang lungsod na pinaglibingan sa akin mga ninuno, sementeryo ay wasak at ang mga pintuan yon ay natupok ng apoy. Ano ngayon ang nais mo? Tanong ng hari. Nanalangin ako sa Diyos ng kalangitan at pagkatapos. Nanalangin siya mga kapatid Ano yun? Nanalangin si Nehemias. Para ano? Para doon sa mga namatay na. Sinabi ko sa hari, kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayong muli ang lungsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno. See? Ayan malinaw po dito mga kapatid na si Nehemias mismo ay nanalangin, intent para sa kanyang mga yumaong kamag-anak, sa mga Israelitang yumao na. So malinaw po dito mga kapatid na ang sinasabi ng taong ito ay malaki pong kamalian yan. Na yung panalangin sa mga patay para sa kanya daw ay witchcraft. Wala naman sa mga basa sa Biblia ang ganun. Pangpito mga kaibigan, ang pagvenerasyon. Eto na, yung pinaka gasgas na argumento, yung paborito nila. Venerasyon daw sa okay, eto kasi ang venerasyon para sa kanila ginawang nilang idolatry o Diyos-Diyosan. Ito, pakinggan natin yung kanyang explanation dyan. At pagdebosyon sa mga iba't ibang klaseng rebulto at sa mga taong matagal ng patay. Ang lahat ng ito ay isang simbolo ng diablo, witchcraft at paganismo. Ayan ang lahat ng ito daw isang simbolo ng diablo, witchcraft, paganismo. Sabi please basahin sa Biblia mo, Gawa 17:29. Ito tingnan natin mga kapatid, kung tutugma nga ba ang kanyang ang kanyang mismong pinagsasalita sa social media. Unahin po natin yung Gawa 17:29. Maganda kasi yung talatang ito mga kapatid. At pakinggan nyo po yung lohika dito na sinasabi niya. Ayan. Ito. Ito mga kapatid. Basahin natin. Sinasabi diyan, sapagkat, paboritong talata, sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos. Okay, tama. Sabi niya, huwag nating akalain na ang kanyang pagka-Diyos ay mailalarawan ng ginto, pilak, o bato na pawang likha ng isip at gawa ng mga kamay ng tao. Eto ngayon, malaki pong katanungan dyan mga kapatid, mga kaibigan. Kasi wala pa akong nakilalang matinong Katoliko na ginagawa ito. Maliban na lang sa taong nagsasabi na inaakala niyang Diyos ang pilak, ang ginto, at bato na likha lamang ng tao. Pero sa official teaching ng Catholic Church at sa Catholic practice, wala pong ginagawa na sinasamba ang ginto, pilak, bato. Maliban na lang sa kanyang inaakala. Kasi sabi dito, huwag nating akalain na ang kanyang pagka-Diyos ay mailalarawan ng ginto. Hindi po, never po na
tinuro sa atin po na ang pagka-Diyos ng ating Diyos ay mailalarawan, no, doon sa ginto mismo. Siya lang po, siya lang. No, siya lang po ang nagbibigay pang kahulugan. At ang paborito nilang talata po mga kapatid, no, propaganda talaga, yung Exodus chapter 20, verse 3 to 4. Ayan, no, yung pinaka-paborito nilang talata, oh, nakalagay dito. Hanggang 6 nga yung kanyang pagkakasulat yan eh. Ngayon, sigurado po ako mga kapatid, no, kaibigan, sigurado po ako dito, sa Exodus chapter 20 verse 3 to 6, hindi mo po kayang patunayan na ang rebulto o larawan, inanyuan na hindi sinasamba ay hindi naman yan ipinagbawal. Kasi para sa inyo kasi pinagbabawal yan. Pero ako, kaya kong patunayan yan na hindi talaga pinagbabawal ng Diyos yan. Quote ang ginagawa mo po. At misinterpretation sa Biblia, gagamitin mo Exodus chapter 20 verse 3 to 6 para sa mga rebulto ng Katoliko. Kasi ang sinabi niya diyan mga kapatid, Diyos-Diyosan daw yung Nuestra Padre Jesus Nazareno. Fake Jesus daw yun. Okay? Ayan na, ninalapastangan niya po ang sacred images ng simbahan. That's why patuloy po ako mag-o-object dyan, no? Kasi harap-harapan na yan, no? Yung mga practices ng simbahan ay sinisira, ginigiba. That's why tayo po ay magre-react, gagawa tayo ng content para sagutin po ito. Again and again mga kapatid, yung gawa 17:29 sa kanila po nakapunterya yon. Kasi sila yung mismong nag-aakala na ang ginto, pilak at saka yung bato ay Diyos. Pero sa atin hindi po ganon. Okay? Nako, ulitin po natin yung pagbabasa po sa mga umaakala po na Diyos yung kahoy, yan. Kasi sa kanila, ganun yung konteksto nila eh. Ulitin po natin yung pagbabasa niya, no? Kasi magandang basahin ito, sinasabi dito sa Jeremias po, mga kapatid, oh, sa 18. Sinasabi dito, silang lahat ay pawang hangal at mangmang. Ayan, oh. Silang lahat ay pawang hangal at mangmang. Ano ang maituturo sa kanila ng mga Diyos-Diyosang kahoy? Yan ay para sa mga nag-aakala po mga kapatid na ang kahoy ay Diyos-Diyosan. Pero sa Catholic Church, sa mga matinong Katoliko, never po na Diyos-Diyosan o ginawang Diyos ang mga rebulto, larawan, pilak, ginto, yung larawan ng Santo Cristo, crucifix, never. Sa kanilang konsepto lang po yun mga kapatid. Kaya kung patuloy sila po nagagawa ng content dyan sa social media, do not worry mga kapatid at mga kaibigan dahil patuloy din po tayo gagawa ng pagsagot sa kanila. Ayan, maraming salamat po, no? I hope na nakatulong po, no, sa maikli po nating pagtalakay yan sa ating topic ngayon sa pagkakataong ito sa taong ito, no? Sana ay makarating sa kanyang mensahe at mapagnilay-nilayan din. So, ayan po mga kapatid. Ay, yun. So, ako naman dito, nag-enjoy naman ako dito kaka-research dun sa mga ano ni Edwin Canonigo. Ang problema lang kasi kay Edwin Canonigo, mahilig siya magsambitla ng mga kasinungalingan pero takot siyang singilin. Kasi, nung napunta yan ng Tagbilaran, Bohol, sinabi ko sa kanya, magipagkita ako sa kanya, ayaw niya magipagkita. Magdebate sa online, ayaw din niya. Saan ba siya pwede tanungin sa mga kasinungalingan niya? Wala. Sa madaling salita, ang kasinungalingan ni Edwin Canonigo ay mananatiling kasinungalingan dahil hindi niya may pagtatanggol yan pag kinumpronta mo siya. Dahil takot siyang kumprontahin. Ilang beses ang hinamon ni Brother Wendell, walang nangyari. Ako, inimis ko siyang hinamon, wala rin nangyari. Dumadahilan si Edwin Canonigo. Takot na takot. No? Doon lang siya, malakas ang loob niya sa mga, kumbaga matapang lang siya kung walang susuntok sa kanya. Parang ganun lang ba?
Pag meron ng sumuntok, tatakot na yan. Parang ganun lang si Edwin Canonigo. Yun ang analogy nakita ko. Kumbaga, matapang lang siya pag walang lalaban sa kanya. Pag may lalaban, takot na siya. Isabihin yung kanyang mga sinasabi, pawang makasinungalingan dahil hindi niya kayang tindigan. Actually, nag-research ako dito sa mga pinagsasabi ni Edwin Canonigo, na pawang kasinungalingan yung mga pinagsasabi niya. Actually, silipin ko isa-isa po para sa inyo makita ninyo yung mga niya, yung mga pinagsasabi niya. Ito. Ating unahin yung tungkol sa Christmas tree. Yan. Tinanong ko sa ChatGPT, no? Ang Christmas tree ba ay simbolo ng witchcraft? Ang sagot, ang Christmas tree ay hindi simbolo ng witchcraft. Sa halip, ito ay isang tradisyong may malalim na kasaysayan at karaniwang iniuugnay sa Pasko na sumisimbolo ng pagdiriwang ng kapanganakan ni Heso Kristo. Yung palang Christmas tree para sumisimbolo ng kapanganakan ni Heso Kristo. Gayunpaman, ang pinagmulan ng tradisyong ito ay maaaring masubaybayan sa mas sinaunang panahon bago ba dumating ang Kristyanismo, na dahilan kung bakit ito minsan na iuugnay sa mga paganong kaugalian. Sa madaling salita, hindi pala karaniwan na siya iugnay. Dahil sa may mga panahon na siya ay andyan na before Kristyanismo, kaya iniuugnay nila. Sa madaling salita, hindi siya nakaugnay, iniuugnay lang. Iba kasi yung nakaugnay sa iniuugnay. Okay? Next. Paganismo ba ang Easter Sunday ng Katoliko? Ang sagot, ang Easter Sunday ng simbahang Katoliko ay hindi paganismo. Sa halip, ito ang pinakamahalagang pagdiriwang sa kalendaryong Kristiyano. Dahil ginugunitan nito ang muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa kamatayan na siyang sentro ng pananampalatayang Kristiyano. So, hindi siya paganismo. Gayunpaman, may mga aspeto ng Easter celebration na maaaring nagmula o na-impluwensyahan ng ilang paganong kaugalian, kaya't nagkaroon ng ganitong akusasyon. Akusasyon pa rin. No? So, hindi talaga siya, yung Easter Sunday ng simbahang Katoliko, hindi paganismo. Pero pilit na iniuugnay at may mga pagkakataon na naiimpluwensyahan siya. Naiimpluwensyahan siya. Kasi nilalagyan ako iba't ibang paniniwala, hindi naman katuruan ng Katoliko. For example, may mga nagsisilabasan kwento na merong Easter bunny, Easter hen, Easter egg. E ang tanong, katuruan ba ng Katoliko opisyal ang Easter bunny, Easter hen at Easter egg? Ang sagot, hindi. Kaya ito problema. Si Edwin Canonigo, hindi mo siya masingil-singil kasi takot siya. Kumbaga, mahiling na siyang mambato. Pero kung habulin mo, ay naku, malakas na kumaripas sa takbo yan. Ganyan ang style ni Edwin Canonigo. Kasi maraming bisis ko yung hinamon sa isang online debate, talagang duwag. Ayaw talaga. Ayaw talaga. Kaya ako nawawalan ng gana. Dati, kinukontak ko yan dati para magdialogo lang kami sa live. Pero talagang ayaw eh. Nagbibintang nga Santa Claus na bakla siya yata eh. Bakit? Sa Santa Claus, meron ba kayo nakita sa Santa Claus na nagbakla? O natakot? Actually, mukha yatang si Saint Nicholas, napatay yata yun, Christian martyr yata si Saint Nicholas. Hindi siya takot. Pero ito si Edwin Canonigo, dibatiin mo lang, takot na. Tuloy natin. Itong mga na-research ko dito eh. Ang Halloween ng Katoliko ay isang demonic na ritual. Sagot naman ni ChatGPT, ang Halloween sa pananaw ng Katoliko ay hindi isang demonic na ritual. O hindi pa rin. Ito yung sinasabi ko sa inyo.
Basta protestante, sinungaling yan. May magrereklamo. May magrereklamo ng protestante. Sinasabi ko, mga protestante, sinungaling kayo. May magrereklamo ba? Hindi magrereklamo, tawag kayo. Puso kayo sa loob ko. Puso kayo sa loob na yan. Ito ang sinasabi ninyo. Parang namin kayo. Sa mga pinagsasabi ninyo. Tutunito ako ng pag-asa. Bakit? Nasa lakab na eh. Na? Ito ay may pinagmulan sa mga tradisyong Kristiyano na nauugnay sa All Saints Day, pista ng lahat ng mga santo, at All Souls Day, araw ng mga kaluluwa. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon ng pagdiriwang ng Halloween ay nagkaroon ng mga sekular na aspeto na naging masikat na sa mainstream na kultura. Alam niyo kung bakit? Kasi may mga Katoliko kasi uma-adapt din. Halimbawa, yung Kung Hei Fa Choi. Hindi naman sa atin yung Kung Hei Fa Choi. Pero marami nagkikiselebrate. Mayroon din nag-ano dyan, Feng Shui. Nakikigamit ng Feng Shui. Hindi opisyal na katuruan ng simbahan Katoliko ang Feng Shui. Pero ginagamit nila. Sa madaling salita, maraming gumagamit, hindi katuruan ng Katoliko. Kaya, Edwin Canonigo, huwag mo yang ipahid sa Katoliko. Hindi yan turo namin. Yung demonic ritual na sinasabi mong Halloween, hindi yun ang Halloween ng simbahan Katoliko. Sa pa ito, balikan to ha. Si Santa Claus daw ay simbolo ng witchcraft. Anong sagot? Ang idea na si Santa Claus ay simbolo ng witchcraft ay isang kontrobersyal at hindi karaniwang pananaw. Hindi normal. Hindi normal na pananaw. Sa ato pa. Ibig sabihin, yung Santa Claus ay witchcraft ay isang abnormal na idea. Ha? Hindi siya karaniwang pananaw eh. Sabihin, abnormal kasi hindi karaniwan. Ngayon, ano ang tawag sa taong gumagamit ng abnormal na idea? Kayo na bahala doon ha. Karaniwan si Santa Claus ay kilala bilang isang iconic na karakter na kaugnay ng Pasko na sumisimbolo ng pagbibigayan, kabutihan at pagdiriwang ng kapanganakan ni Heso Kristo. Witchcraft pero si-celebrate sa birthday ni Kristo? Tindi rin ang imahinasyon ni Canonigo. No? Tindi rin ng kanyang hallucination. Edwin Canonigo, baba naman masyado ka ng high. Baba naman. Ang kanyang pinagmulan ay madalas na iniuugnay kay Saint Nicholas, isang santo sa Kristyanismo na kilala sa kanyang kabutihang loob at malasakit sa mga nangangailangan. Yung bang kabutihang loob at pagmamalasakit ay witchcraft? Ay, hindi nasasagot si Canonigo dyan. Tatakbo na yan. Wala na yun. Yung mga, ito pa. Ang Valentine's Day ba ng Katoliko ay nagpo-promote ng kalaswaan? Ang Valentine's Day sa pananaw ng Katoliko ay hindi nagpo-promote ng kalaswaan. Sabi ko sa inyo basta protestante sinungaling mo na yan. Kaya sabi niyo sa mga nagpapautong ka na yan. Hindi makaharap sa akin, hindi pa kaya. Bakit hindi makaharap? Kasi alam niya, magsisinungaling lang siya. Nakikinig ba si Edwin Canonigo ngayon? Alam mo, sarili mo, sinungaling ka. Kaya kamitas ng loob kami sa punto por punto. Dahil alam mo, magsisinungaling ka.
Ano, may reklamo ka? Sige, ito, iniimbitahan kita. O baka may gustong bumipensa kay Edwin Canonigo. Open ang aming linya, tumawag kayo. Welcome kayo rito. Sa halip ito ay may pinagmulan bilang isang pagdiriwang ng pagmamahalan at kabanalan. Partikular sa konteksto ng kasal, pamilya at tapat na ugnayan. Gayun pa man, tulad ng iba pang mga tradisyon, ang modernong selebrasyon ng Valentine's Day ay naging higit na komersyal at minsan ay nauugnay sa mga gawain na maaaring makita bilang taliwas sa moralidad ng Kristyanismo. Bakit? Kasi yung mga moderno ngayon, nilalagyan ng abuse. And remember, abuse is not an argument against the proper use. Example, may nakita kayong pulis kotongero na napanood ko sa kapitol ko. Yung pulis na nanghuli kasi may nag-inuman ng huli pagdating sa loob ng opisina, pinagpupukpok niya ng yan to. Dahil minura daw siya. Ano nangyari? Di siya yung nakulong at nalipat pa doon sa Marawi. Sabihin ba dahil may nakita kayong ganyang pulis, sasabihin nyo na buong PNP ganyan ang ugali. Mali. Abuse is not an argument against the proper use. Yung iba ngayon, inaabuso. Kala nila yung abuso yung katulong simbang katoliko. Hindi, abuso ngayon. Halimbawa, binom ka ng konting alak. Pag sinobrahan mo, abuso na yon. Diba? Abuso na yon. Masisira ka na doon. Ang problema sa mga sakatista kasi pag siningil mo sila, sana mabasa na ang pag-inom ng konting alak masama. Sabi nila ngayon, ang paglalasing ay hindi maganda. Ano ka ba? Konti lang yung tinatanong ko, hindi yung abuse ang babasahin mo. Abuse yan eh. O diba? Wala tayong magagawa. Alam niyo kung bakit? Kasi ang taong takot, kahit saan mo yan ibato, takot talaga yan. Okay. Move na po tayo ngayon sa ating tanungan portion. Wala tayong magagawa to kay Edwin Canonigo. Kaya nga ako nawalan ng gana dyan eh. Kasi kahit na ilang beses ko yung hinamon dati, talagang ayaw niya. At plastic, nagkikipagkaibigan daw siya. Pagkaibigan. Pati pa naman, sinungaling ka pa. Pero pagkaibigan. Pagkaibigan na ginagawa mo yan. Salamat ka lang kung hindi tayo magtagpo. Pag nagtagpo tayo, talagang hahawakan kita.